Then sa pag-adjust niya, dapat naka-timing siya. Ang nakatapat kayo. Yo, what's up mga kumadis? Welcome back to our YouTube channel, and for today's video, mag-adjust tayo ng valve clearance ng Honda CR-V RD1. Ito ay nagpalit ng timing belt, ano? Ayan. Palit tayo ng timing belt dito. And then, every time na magpapalit tayo ng timing belt mga kabadis, importante na nag-adjust tayo ng valve clearance nito sa kanyang tappet. At standard na siya na kailangan mong gawin na i-adjust dahil nagtanggal ka ng settings ng lumang timing belt nitong makina ng RD1. Alright, so sa pag-adjust nito, merong method na sinusunod, no? Ngayon, bago tayo mag-adjust nitong valve clearance nito ay kailangan naka-top dead center na at naka-timing. Okay, and then ang ating sequence ng pag-adjust nito mga kabadis ay short method. So short method lang mga kabadis. So naka-type TDC itong number 1. Tapos ang mga valve clearance na maluluwag, yun ang ating luluwagan. So itong dalawa dito sa exhaust valve, saka apat sa intake, ayan ito, saka itong nandito sa number 3 na exhaust valve. So yan yung mga maluluwag, ayan. So yan ang i-adjust natin. And then sa pag-adjust nyan, dapat naka timing siya. Itong timing mark na to ng camshaft and intake camshaft yung may guhit ng pit sa itong exhaust, so, dapat nakatapat siya rito sa guhit na to. Okay, and then dito sa ilalim itong guhit na nandito, ayan, dapat nakatapat siya rito. So yan, naka set tayo sa piston number 1 top dead center, saka yung number 4. Okay, ano ang tamang valve clearance adjustment ng Honda CR-V RD1 98 model mga kabadis? So ang tamang adjustment ng valve clearance nito ay yung exhaust 18mm, ito namang intake ay 10mm. Yun yung tamang adjustment niya mga kabadis kapag nag-adjust tayo ng CR-V RD1 98 model. So ito meron tayong gagamiting filler gauge dito, ayan, metric filler gauge. So metric siya since 10mm yung intake nandito, ayan, 0.5, next ay 0.10, sunod ay 0.15, and then so ang sunod na ay 0.20. Ibig sabihin wala ditong 18mm mga kabadis. Ang kukunin na lang natin sa exhaust ay itong 20. Ayan, 20mm. Medyo sikipan lang natin ng konti itong 20. At mayroon naman tayong 10 dito. So itong dalawa, yung 0.10mm saka yung 0.20mm yung ating gagamitin dito. Intake and exhaust. Paano malalaman kung intake and exhaust dito mga buddies? Yung intake, ito, dito yung intake port. Ayan, dito yung air cleaner, lagayan ng air cleaner yan. Ito naman yung exhaust. Ayan. So ang method ay short method. Una mo na to, itong apat dito sa number 1 piston naka TDC, saka itong dalawa ng intake ng number 2 at saka yung exhaust ng number 3. And then after that, iikot natin na dyan yung ating crankshaft at yung makina, at iti-TDC ulit natin dito yung number 4 naman, at i-adjust natin yung susunod, itong apat ng number 4, itong dalawa ng intake ng number 3, at saka yung exhaust naman ng number 2. Okay, ayan, itong number 2, ayun yung susunod. Alright, sa pag-adjust nito mga kabadis, gagamitin natin ay yung pang break natin ng screw nut at na 12mm na tip socket ratchet, at yung pang adjust natin na flat screw at combination wrench na 12mm. Okay, alright, start na tayo mag-adjust mga kabadis, no? Kunahin natin itong apat. Okay,
Dito muna tayo sa exhaust. Ito, 20mm yung ating gagamitin. Sisikipan lang natin yung adjustment niya. Okay. Para makuha natin yung 18mm. Okay, pag-adjust naman nito, ayan, adjust natin. Luluwagan natin tong nut na 10mm dito sa adjusting screw niya, and then yung adjusting screw naman sa ibabaw, lagyan natin ng flat screw at i-adjust natin siya gamit ang ating flat screw para makuha natin yung tamang adjustment ng valve clearance. Alright? Okay, natapos na natin i-adjust yung ating valve clearance. Gamit natin itong 20mm na failure gauge. Okay, ito. So 20mm dahil wala tayong 18mm, no? Okay, so yan, medyo sinikipan lang natin ng konti. Ito. Yan, so pumapasok naman siya, tapos sinikipan lang natin ng konti para ma-achieve natin yung 18mm na valve clearance na gitna ng standard na range ng ating valve clearance adjustment. So meron tayong 10mm at 8mm dito na sukat doon sa 18mm, no?
So gagamitin natin siya at check natin kung nakuha natin yung tamang adjustment ng valve clearance dito. Okay. Ito, yan. Nilinis mo yung ano, may tagas ng transmission. Ah, Nilinis mo yung underneath cover, may tagas sa banda. wala na. Ah. Yung dito banda, okay? Okay, ayan. Na-meet naman natin yung tamang standard na 18mm na. Sakto lang siya. Pumapasok at merong kapit na Yun, konti. no? Mariah Carey. What? So, panikin tayo. And then, ang next step natin ay iikot lang natin ng counterclockwise yung ating crankshaft. 1 revolution at i-top dead center naman natin yung piston number 4 at para ma-achieve natin yung number 4 intake valve at number 3 intake valve at number 4 exhaust valve, then yung number 2 na exhaust valve para ma-adjust. Alright. Okay, yan na. Naka-set na ulit yung ating timing mark dito sa camshaft and dito sa ating crankshaft. Ganun din. Ayan. So, nakatama na yung timing niya. Okay. And ito sa taas. Alright, so i-adjust naman natin yung maluwag dito. Ito masikip na to eh. And itong maluwag na dito sa number 4 at number 3 intake valve, and then number 2 na exhaust ito, at saka itong number 4 na exhaust valve. Yan, i-adjust lang natin ito ng same lang din adjustment. Okay, napakita ko na sa inyo kung paano mag-adjust nitong valve clearance nitong exhaust valve and intake valve, and ganoon din dito sa intake kapag inikot natin ulit siya ng top dead center ang number 4. Ganun lang mga buddies ang pag-adjust nitong valve clearance ng Honda CR-V RD1 engine 98 model. And kung nagustuhan mo ang video na to, please like, comment, and shares, and don't forget to subscribe. That's it. Kumandar na. Kung mapapansin nyo, wala na siyang bad tappet na noise dito. So, goods ang ating adjustment na ginawa rito na 10mm and 18mm sa ating filler gauge. Okay.